ang saklap na pa-Christmas para po doon sa mga DDS. So ngayon po yung ganyan mga bossing, lumabas yan. Ngayon ang gagawin po ng mga DDS, nako, dahil nga po sa galit nila, magpapakalat na naman po ng mga fake news yan. Tataniman na naman po ng mga fake news yung mga kongresista natin. Sabi ni Rego Adventure, dapat kasuhan yung mga vlogger na nagkakalat ng fake news. Oh. Gusto mo yan ganyan, sir? Galing sa iyo yan. O sige, ibibigay ko para sa iyo. Oh. Members, and for this Etong susunod nating topic, mga boss. Oh. Dahil hiling nyo makasuhan yung mga vloggers na nagpapakalat ng fake news, eto, pakinggan nyo ho ito. for the consideration of House Resolution 2147, copies of which have been distributed to the members, and for this purpose, may we request that the Secretary General be directed to read the title of the House Resolution. Is there any objection? The chair hears none. The Secretary General is directed to read the title of the House Resolution 2147. House Ito po, ang pagdinig po na ito, mga bossing, o itong pag-uusap po na ito, ay tungkol po doon sa mga nagpapakalat ng misinformation po. Doon po sa mga nagpapakalat ng mga peking balita. Doon po sa mga vloggers na mga naninira po. Lagot kayo. Alam niyo mga bossing, dito naman po, no, sa mga hanay po ng mga vloggers na nakasuporta po sa ating presidente sa gobyerno ng Pilipinas, mga bossing. Alam nyo, masasabi ko 100% wala pong pakalat na mga fake news. Bakit to? Diyos ko naman. Doon pa lang po sa pagdebunk po ng mga fake news na ipinapakalat po nung mga nasa kabilang kampo, nung mga DDS. Ubus na po ang oras namin eh. At saka bakit ka magpapakalat ng fake news? Ayan tumatrabaho ang Pangulo. Nandyan ang dali-daling mag-vlog, maipakita yung mga trabaho ng ating Pangulo. O, di ba? Kaya po nila sinisiraan ang ating presidente, kaya po nila sinisiraan ang gobyerno ng Pilipinas kasi po sila yung naiimbestigahan at sila po, mga bossing, yung nalalagay sa alanganin na kapag hindi po nila pinigilan itong mga ito at siniraan at mapatanggal sa posisyon ng ating presidente, mga bossing, tuloy-tuloy lang ho yan sa kanila. Kaya nga po gigil na gigil po sila no? Gigil na gigil po sila yung mga ka-fake newsan nila merong mga nagde-debunk, may mga nagpapaliwanag po. Doon pa lang ubos na yung oras po ng mga vloggers na sumusuporta sa ating gobyerno Eto, para sa kanila ho talaga to, mga bossing. Resolution 2147. Siyempre, sasabihin na naman po nila Roque dyan, hindi kami pabor dyan kasi paninikil ng paninikil ng aming boses, paninikil ng mga hindi uma-agree sa gobyerno. Di ho ba? Resolution authorizing the Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology, and Public Information to conduct a joint inquiry in aid of legislation on the rampant posting of false and malicious content in social media platforms while safeguarding freedom of speech and lagot kayo, yung mga mahilig mag-splice dyan. Yung sinabi ni Panfilo Lacson, sabi yung Elias, pwede naman. Pero dapat merong mga sapat na pagpapaliwanag kung sino yung mga nasa Elias na yun. In-splice po nila, pinutol agad nila. Sabi, yung alias, pwede naman yan. Putol na po doon. Tapos ipanaliwanag po sa kanilang vlog, mga bossing. Ano pa mga pinake news po nila? Yung kay Congressman, kay Congressman Romualdez. Pinipake news sila na nasa ospital daw, tegi na daw po. Kumbaga na meron daw pong malubha na karamdaman. Isa din pang ma-make news yan, mga bossing. May kalalagyan talaga kayo. ensuring Akala ho kasi nung iba, mga bossing, basta sumusuporta lang sila, basta ganun lang, nag-post lang naman ako Bakit ako makukulong? Nag-post lang naman ako Bakit kailangan kong magbayad ng danyos? Aba, hindi. May yan, may karampatang parusa na yan. digital safety. Majority Leader.
Mr. Speaker, I move to adopt House Resolution 2147. There is a motion to adopt House Resolution 2147. Sabi nung kaibigan natin na si Motorkada, naku, magtatago na rin mga yang fake news vloggers na yan. Madidiin lalo dito si Roque, mga kababayan. Bakit to? Si Roque, mahilig na din mag-fake news yun eh. si Jason sa. O tinakpan ko na ho yung bibig ko, mga kababayan. No? Hindi ko kayang gayahin si Jason sa eh. Mahirap pong gayahin si Jason sa, kaya tinakpan ko na yung bibig ko. Kada magsasalita ho ako, makikita niyo yung ngipin ko eh. Yung kay Jason sa, isang peraso lang ho eh. No? Nabungal na po sa kaka-fake news si Jason sa, mga kababayan. Aba, hindi pa din napapababa ang presidente natin. Yan ang mga nasa listahan niyan, mga bossing. Tapos iiyakan niya, magngangal-ngalan yan. Sasabihin, naku, sinisikil tayo ng gobyernong ito. Binubusalan na ang ating bibig. Hayaan mo, Jason, sa pag binusalan yung bibig mo, makakapagsalita ka pa din. Eh, wala namang bakod eh. Oh, 'di ba pag binusalan ng mais yung bibig mo, wala namang bakod. So makakapagsalita ka pa din. Maganda pa din ang wala pa rin palang pustiso si Jason sa. Kaya hindi ako naniniwala eh na 1 milyon yung natatanggap niyan buwan-buwan. Pampustiso, hindi makapaglagay ng pustiso. Haharap ka sa national television, no? Doon sa SMNI, haharap ka doon sa mga network na yon. Tapos iisa yung kayo, bahala na kayo kung sino pa ang ilagay nyo o isulat nyo dyan sa mga vlogger nila na mahilig mag-fake news. Naniniwala po ako, bigla na lang magugulat yung mga yan. Padadalhan ho ng sabpina. All those in favor, please say aye. All those against, say nay. The ayes have it. House Resolution number 2147 is hereby adopted. Go! Majority Leader, Mr. Speaker, I move that we suspend session for a few minutes. session is suspended. O, paano na yan? Yung iba ho kasi, mga kababayan, sa sobrang pagiging idolo nila sa mga Duterte, umaabot na po sila sa gagawan ko nga ng fake news tong mga ito upang sa ganun masira si Pangulong Marcos at mas maging bida si dating Pangulong Duterte. Maging bida ang mga Duterte. Ganun na po. Lumalagpas na po sila sa kanilang mga karapatan, mga bossing. No? Biruin mo, yung nananahimik na House Speaker, sasabihin nila, comatose na daw ho.